Pinaigting ang pagbabantay ng Public Order and Safety Office sa mga kakalsadahan sa lungsod ng Dagupan kasabay ng pagtaas ng tubig dulot ng high tide. Matatandaan na kahapon ay nagkaroon ng mataas na tubig sa ilang bahagi ng lungsod na umabot sa 1.3 meters habang ngayong araw naman ay inaasahang aakyat din sa mahigit 1 metro. Ayon kay Rexon de Vera, ang officer in charge ng nasabing opisina na kapag ganito ang kalagayan ng lungsod ay hindi maiwasan ang pagkakaroon ng pagbigat ng daloy ng trapiko. Kaya naman mas tinututukan nila ang mga lugar na may mataas na tubig dahil kasabay ng pagdaan ng mga sasakyan sa mga kakalsadan sa lungsod ay ang pagpasok sa eskwelahan ng mga mag-aaral. Anya na nasa 80% na kasi sa mga paaralan sa Dagupan ang nagbukas, kaya asang madami na ang mga estudyanteng nakakalat sa kalsada. Isa sa mga lubhang apektado sa pagtaas ng tubig ay ang bahagi ng Burgos Street na siyang itinuturing na mababang parte na sa lungsod dahil ang ilang mga daanan ay napataasan na at ang iba naman ay nagpapatuloy ang mga konstruksyon. Dahil dito, mas madaming i-deploy ng mga tauhan ng posto sa mga lugar na may tubig baha para matutukan ang daloy ng trapiko. Samantala, inaasahan naman ang pagkakaroon ng budget mula sa gobyerno sa parte ng Burgos Street upang mapataasan ito at hindi na maging problema kapag may high tide. Yes po, medyo bumigat po yung daloy ng trapiko gawa po ng may tubig po dito sa may part ng Burgos sa may intersection to E.B. Fernandez. Kaya nagkakaroon po tayo ng traffic build-up pansamantala dito sa may part ng E.B. Fernandez Avenue po. Yes po, kung mapapansin nyo po, hindi pa po tapos yung road elevation nila dun sa may part ng YMCA. Yes, marami pa rin, may overflow din ng tubig doon. Kaya medyo doon din yung may kabigatan ng traffic. Kaya doon po yung minumonitor namin sa lahat ng mga lugar na may tubig dahilan po ng pagbigat ng trapiko po. So para siguro mga 80% na po kasi nung Lunes is nag-umpisa na rin ng pasukan ng EDNAS at ang inaabangan po natin ang yung pagbubukas ng Northfield saka yung Oakridge po. Sa college po, tuloy-tuloy po yung pasok nila at so far okay naman. Gawa lang po ng may tubig kaya medyo nagkaka-traffic build-up. Kung wala naman siguro is mabilis naman po yung flow ng traffic build-up natin dito sa buong Dagupan po. Yes po, lalong-lalo na sa mga estudyante, kung saan-saan sila tumatawid, hinahanap po nila yung part ng wala pong tubig. Minsan po, ginagawan na lang po natin ng paraan para po makatawid yung mga bata. Nagdagdag po tayo ng mga tao natin. Unang-una sa mga road elevation na ginagawang construction, alam naman natin, pahirapan po yung pagdaan nila. Tapos dito sa mga part ng may mga tubig po, nagdagdag din po tayo at diretso pong binabantayan natin yung flow ng sasakyan po. 6:30 dapat naka-deploy na po yung ibang post enforcer natin, lalong-lalo sa mga tapat ng schools. Sa may part ng may tubig, nagdadagdag din po tayo ng enforcer. Pag nakapasok naman po na yung estudyante is okay naman po na yung traffic flow natin dito sa kabaan ng Burgos Station po. Yes po, naka full blast alert na naman kami pag 11 AM po hanggang makalabas po yung mga bata. Sa hapon po, andyan pa rin po kami hanggang 1 sa pagpasok nila. Sa hapon po, alas 3 dapat full deploy na naman po yung traffic enforcer natin at inaagapan po natin yung pag-build up ng traffic po. Yes po, mensahe po sa mga motorista natin, lalong-lalo na sa mga pampasadap, kung ano po yung mandato ng ating mga traffic enforcer is sumunod lamang po tayo at wag po nating suwayin para din po sa inyong lahat yan at para sa ikababuti ng traffic flow ng buong syudad ng Dagupan po. Para sa programang Bombohan ay Big Time Patrol numero 5, Bombo Libre na kumus nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo!